para hindi mapunta sa anak sa labas ng tatay ko ang bilyon-bilyong yaman niya. Matapos siyang biglang magkaroon ng cerebral hemorrhage, agad akong humagulgol. Sumugod ako para punitin ang huling habiling isinulat niya habang nanginginig, at idiniin ko ng todo ang tatay ko sa kama. Nang malaman ng kanyang private physical therapist ang nangyari, at nagmamadaling dumating kasama ang kapatid ko sa labas. Nakalagda na ako habang umiiyak sa kasunduang itigil na ang paggamot sa kanya. Agad kong ipinadala ang tatay ko sa krematoryo, at naging isang dakot na lang ng mainit-init na abo. Habang tinitingnan nila ang hawak kong resibo ng abo, hindi sila makapaniwala, sumabog sila sa galit doon mismo. Pero sa isip ko, napangisi na lang ako. Paano namatay ang matandang yun nang hindi man lang gumawa ng notarized na huling habilin? Ngayong sunog na siya, kahit isang hibla man lang ng buhok na magagamit para sa paternity test ay wala nang natira. Kaya ngayon, ako na lang, ang nag-iisa niyang legal na anak, ang magmamana ng lahat ng yaman. Ang totoo, matagal ko nang alam na may anak sa labas ang tatay ko. Kung hindi dahil doon, hindi sana namatay ang nanay ko noon. Pinaghirapan nilang dalawa ang negosyo ng antique sa loob ng maraming taon. Hanggang sa naging numero 1 sa probinsya ang Jubal Jai Auction Group. Doon na nagmungkahi ang tatay ko na kumuha ng private physical therapist. Una, para maasikaso ang pananakit ng leeg niya dahil sa laging pagyuko sa trabaho. Ikalawa, para na rin may mag-asikaso sa bahay. Pero nang dumating sa bahay ang therapist na si Bai Wixen, parang pamilyar siya sa akin. Noong bata ako, mahilig akong maghalongkat ng mga lumang libro at dokumento sa library. Hinahayaan lang ako ng mga magulang ko. Pero noong minsang mahawakan ko ang isang lumang libro mula sa Qing Dynasty, agad itong inagaw sa akin ng tatay ko. Isang luma at naninilaw na litrato ang nahulog mula roon. Isang sulyap ko lang noon pero naitandaan ko na. Nang maglaon, nakita kong napakahalaga sa kanya ng librong yun. Kaya pumasok ako ng patago para tingnan ulit yun ng ilang beses. Nang mahuli ako ng tatay ko, binugbog niya ako ng husto. At pinagbantaan niya akong magkunwaring wala akong nakita. Lumipas ang mga taon. Siguro akala ng tatay ko nakalimutan ko na yun. Pero malinaw sa alaala ko. Itong bagong therapist na si Bai Wixen. Hindi ba't siya ang babae sa lumang litratong iyon? Palihim kong sinabi kay nanay. Pero nginitian lang ako ni nanay at pinakalma, sinabing wala lang daw yun. Pero nang gabing iyon, malinaw na narinig ko, na nagtatalo silang dalawa ng malakas sa study. Kalaunan, pansamantalang pinaalis si Bai Wixen. Pero pagkalipas ng halos kalahating buwan, hindi ko alam kung bumigay ba ang nanay ko para sa reputasyon ng pamilya. O kung pinilit lang siya ng tatay ko. Muling bumalik si Bai Wixen sa bahay namin. Kapag nasa bahay si nanay, medyo marunong pa siyang magtimpi. Pero kapag wala na si nanay at nangongolekta ng mga antigo sa ibang lugar, para siyang reyna kung umasta. Ginagawa niya ang kahit anong gusto niya sa bahay. At tungkol naman sa sinasabi ng tatay ko na pag-aalaga raw sa akin, hinding-hindi iyon nangyari. Lumipas pa ang kalahating taon. Isang umaga, habang nag-aayos ng lumang painting si nanay sa kanyang mesa, bigla na lang siyang umubo ng maraming dugo. Pagdating sa ospital, nalaman na mayroon siyang napakabihirang malubhang sakit. Niwala man lang siyang naihabilin sa akin. Basta na lang siyang pumanaw. Noon pa man, naniniwala na ako, na siguradong ang tatay ko at ang masamang therapist na iyon ang nagplano para patayin si nanay. Kaso, masyado pa akong bata noon. At wala akong kapangyarihan. Iyak lang ako ng iyak sa burol niya. Pero wala akong nagawa. Pero doon na tuluyang nagugat ang galit sa puso ko. Ang tatay ko, umasenso, yumaman, pagkamatay ng asawa niya. Sa loob ng mahigit 10 taon, kumita siya ng bilyon-bilyon sa mga auction house. Baka higit pa. Nang lumaki na ako, ilang beses kong naramdaman na may balak ang tatay ko na gawing legal na asawa si Bai Wixen. Pero dahil palaki ng palaki ang reputasyon ng Jubao Jai, at dahil ang lolo ko sa panig ni nanay ay isang malaking pangalan sa mundo ng mga antigo sa kabisera, at marami siyang mga kaibigan at koneksyon, natakot siyang masangkot sa eskandalo ng pagtataksil sa asawa para sa kabit at baka tuluyan siyang itakwil ng kanilang grupo, na makaapekto sa kanyang pagkakakitaan. Kaya hindi siya nagpadalos-dalos. Pinaalis niya lang si Bai Wixen para lang may masabi ang mga tao. Pero palihim niya itong binilhan ng bahay sa labas. Isang marangyang flat sa tabi ng lawa. Alam na alam ko kung nasaan ang bahay na yun. Kadalasan, ako lang mag-isa ang nasa bahay. Nagbabantay sa lumang mansyon na iyon na puno ng mamahaling halaman. Ang tatay ko naman, pumupunta sa kabit niya, para makasama ang kanyang tunay na pag-ibig at pamilya nito. Para danasin ang saya ng isang pamilya. Noong una, tinatrato pa niya ako na parang tunay na anak. Iniisip pa niya kahit papaano ang nararamdaman ko. Umuuwi siya, mag-iiwan ng ilang antigo, tapos kakamustahin ako. Pero habang palaki ng palaki ang aming kumpanya, lalo siyang nanlamig sa akin. Kahit na nakapasa ako sa isang sikat na universidad, o nag-aral sa ibang bansa, wala siyang pakialam, ni hindi man lang siya nagtanong. Nararamdaman ko pa nga na, kung hindi lang dahil sa impluwensya mula sa panig ng lolo ko, hindi siya mag-aatubiling tanggalan ako ng karapatan sa mana. Palayasin ako sa pamilyang Shen. Pero wala akong ibang magawa, kundi ang magtiis at maghintay. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Hindi nagtagal, dumating din ang pagkakataong hinihintay ko. Ngayong araw mismo, nang bumalik ang tatay ko sa study room ng lumang bahay para hanapin ang isang top secret na listahan, bigla siyang napahawak sa ulo at bumagsak sa sahig.
Isang bote ng imported at mabisang gamot para sa high blood. Ang ulong mula sa kanyang bulsa. Nang makita ko yun, nahulaan ko na siguradong tumaas ng sobra ang presyon ng dugo niya. Dahilan para pumutok ang ugat sa utak niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod sa pagtingin sa mga libro ng kwenta. O sa sobrang pagod sa kama ni Bai Wixen. Wala na akong oras para mag-isip pa. Mabilis akong tumakbo palapit at sinipa ang bote ng gamot. Pasok sa ilalim ng aparador na gawa sa mahogany. Bahagya akong yumuko, at sumigaw na puno ng pag-aalala at pagkataranta. Anong nangyari sa'yo? Nanginginig na nakahandusay sa sahig ang tatay ko. Pilit niyang inaabot at tinuturo ang direksyon sa ilalim ng aparador. Pero hinawakan ko ng napakahigpit ang kamay niya. Nagpanggap akong litong-lito at patuloy na sumigaw na parang umiiyak. Ano bang nangyayari, pa? Magsalita ka, pa. Anong gusto mong gawin? Sabihin mo na sa akin agad. Namumula ang mga mata ni Papa. Pulang-pula ang mga mata niya habang masama ang tingin sa akin. Nanginginig ang mga labi niya. Pero aba-aba lang ang naibibigkas niya. Sa tingin ko sa mga sandaling iyon, gusto niya na rin akong lapain ng buhay. Pero dahil mabuti ang kalooban ko, paano ko naman siya hahayaang mamatay, di ba? Matapos kong panoorin siyang titigan ako ng sobrang diin. Hanggang sa siya'y kinumbulsyon at nawalan ng malay. Pilit ko pa siyang tinawag-tawag na parang nagpapanik sa loob ng 10 minuto. Saka pa lang ako tumawag ng ambulansya. Pagdating ng mga medik, tinanong nila kung ano ang mga naunang sintomas ng pasyente. Aba, ewan ko, si Papa, bilang chairman ng kumpanya. Sobrang abala niyan. Bihira lang siyang umuwi, dito sa lumang bahay namin. Habang tumutulong akong buhatin ang stretcher, sumagot ako habang humahagulgol. Pagdating sa ospital, ginawa ng doktor ang lahat para iligtas siya. Tapos ay malungkot akong sinabihan. Napag-isipan kung ipapa-opera ba ang ulo niya. Dahil kahit na operahan, wala pa sa 10% ang tsansang hindi siya magiging vegetative. Humagulgol ako at sinabing, ituloy niyo po ang operasyon. Pakiusap, iligtas niyo po si Papa. Kung hindi na talaga siya maliligtas, iyon ang tadhana niya. Hindi po ako gagawa ng gulo. Hindi ko po bibigyan ng problema ang ospital. Pagkatapos kong pirmahan ang surgical consent form, bumalik ako sa emergency room para silipin siya sa huling pagkakataon. Pero nakita kong nagkamalay siya, parang isang huling pagsiklab ng buhay. Nanginginig ang kamay niya, habang humihingi ng papel at panulat sa nurse. Pasulat-sulat siya ng paurong sulong at hindi ko alam kung ano. Agad akong lumapit para tingnan, at nakita kong nagsusulat pala siya ng huling habilin. Ang nilalaman ay tungkol sa pagbibigay ng 51% ng shares ng kumpanya. At lahat ng cash na mana, ay iiwan sa anak sa labas ni Bai Wixen na si Bai Yu. Basta sakin, naligal niyang tagapagmana, wala man lang kahit isang cash-in. Sige, ha, kaya bago pa man yun. Habang sinusulat niya ang notaryadong last will niya. Agad akong lumapit, hinablat ko ang testamentong pinaghirapan niyang isulat, at pinagpira-piraso ko kaagad. Pagkatapos, bigla akong damapa sa katawan ni Papa, at humagulgol. Pa, huwag na nating pag-usapan yan bilang mag-ama. Ako ang nag-iisa mong anak, bakit ka pa gagawa ng testament? Kahit pa makomatose ka, at puro tubo na lang ang bumubuhay sa'yo habang buhay. Ako mismo ang mag-aalaga at maglilinis sa inyo. Kailangan niyo pong lumaban. Habang umiiyak ako, paimpol kong idinagan ng buo kong bigat sa dibdib niya. At kunwari di sinasadyang natanggal ang ilang monitoring wires sa katawan niya. Habang nagpupunas ng luha ang mga nurse sa tabi, pinupuri nila ako, isang rich kid na ulirang anak daw. Sobra raw silang naantig, pero dahil sa lapit ko sa kanya, ako lang ang nakakakita. Nagalit na galit ang mga mata ni Papa. At may garalgal na tunog ng desperasyon sa lalamunan niya, at pilit siyang nagpupumiglas. Wala pang kalahating minuto. Sa sobrang galit, umikot ang mga mata niya paitaas. Siguro pumutok na naman ang 2 ugat sa utak niya, at tuluyan nang nawalan ng malay. Nagsimulang tumunog ng malakas at walang tigil ang alarm ng makina sa tabi niya. Sumugod papasok ang mga doktor. Pagkatapos tingnan ang pupil reaction niya, sunod-sunod silang umiling, at agad idineklara na kritikal ang kondisyon niya. Kailangang isugod agad sa operating room. Buong puso akong sumang-ayon. Pinanood ko si Papa habang isinusugod sa loob. At nagtiis maghintay ng 2 oras. Nagmamadaling lumabas ang doktor. Seryoso ang mukhang sinabi sa akin na naging matagumpay ang operasyon. Halos masuka ako sa narinig ko. Ako pa ang nakatsamba sa 10% tsansa na mabuhay siya. Pero agad din, ipinaliwanag sa akin ng doktor gamit ang isang serye ng mga terminong medikal. Kahit na naisalba ang buhay niya, malawakan na ang brain death. Kahit mabuhay pa siya, sa ICU lang siya mananatili na nakakabit sa ventilator. Walang kamalay-malay, at anumang oras ay posibleng bumigay ang mga organ niya. Agad akong napaluha sa tuwa. Akala ng doktor ay sobrang lungkot lang ang nararamdaman ko. Kaya dali-dali niya akong pinatahan. Humiling ako, habang mariing nagkagat labi para pigilan ng ngiti, sinabi ko. Pinahahalagahan ng tatay ko ang dangal niya sa buong buhay niya. Pinakatakot siyang magdusa. Doktor, dahil sinabi niyo na rin po ang lahat ng iyan. Bilang anak niya, kailangan kong hayaan ang tatay ko na pumanaw ng hindi nahihirapan. Pagkatapos noon, pumirma ako sa waiver na itigil na ang gamutan habang may malungkot na ekspresyon sa mukha. Hindi nagtagal, inilabas na siya mula sa ICU, na natatakpan ng puting tela. Nagmadali akong hiningan ng doktor ng death certificate. Nang gabi ring iyon, personal ko siyang dinala sa crematorium. Dahil sa kapangyarihan ng pera,
Nagbayad pa ako ng malaki para sa SVIP overnight service ng crematorium. Wala pang isang oras, matagumpay na naging isang maliit na tumpok ng abo ang bilyonaryo kong ama. Dahil hindi ko maatim na bilhan siya ng urn na gawa sa gintong kahoy na nagkakahalaga ng 100,000. Hindi niya deserve, dahil ayaw niyang tumira sa amin noong nabubuhay pa siya, doon sa lumang bahay na puno ng mga alaala ni mama. At ipinilit na tumira sa malaking flat ng kabit niya, di ba? Ngayong patay na siya, mabuti pang sa isang plastic na garapon na lang siya tumira. Bumili lang ako ng isang mumurahing banga para sa atsara na paglalagyan sa kanya. Hindi ko maiwasang isipin, ang pakiramdam na hawak mo ang buhay at kamatayan ng isang tao. Ay napakasarap pala, noong lumabas akong bitbit ang mumurahing banga ng tatay ko. Isang grupo ng mga staff mula sa punerarya ang nagunahang lumapit sa akin. Siguro ay nakilala nila ako bilang panganay na anak ng pamilyang Shen. Akala nila makakakuha sila sa akin ng malaking pera para sa isang magarbong libing. Ang hindi nila alam, isinilid ko lang ang urna sa trunk ng kotse. Umapak ako sa silinyador at humarurot paalis. Anong klaseng libing? Asa sila, sayang lang sa perang minana ko. Buti na lang, tinuruan ako ng nanay ko. Ang pagiging matipid ay isang tradisyonal na kaugaliang Chino. Pagkakuha ko ng death certificate, agad kong kinontak ang pinakamagaling na inheritance lawyer na inirekomenda ng lolo ko sa mother side. Matapos kong mangako ng 2 milyong bayad, naging napakabilis niyang kumilos. Minadali niyang i-freeze at ayusin para sa akin ang legal na mana. Grabe, hindi mo malalaman hanggat hindi mo tinitingnan. Ang laki pala talaga ng mana mula sa tatay kong yun. 300 milyon ng cash assets sa personal account niya. Isang lumang mansyon na istilong Su. At higit pa riyan, hawak niya ang absolute control ng stake sa Jubao Day Auction Group. Nag-invest din siya sa ilang art auction house. Noong nabubuhay pa ang nanay ko, hindi ko problema ang pagkain at damit. Pero noong nawala na ang nanay ko, para na akong pinabayaan. Kahit na nakatira ako sa isang napakamahal na garden mansion, minsan nakakalimutan pa ng tatay ko na bigyan ako ng allowance. Maliban na lang kung umuwi siya para sa mga business meeting at nagkataong makita ako. Doon lang niya ako ihahagisan ng card. Sa papel, ako ang tagapagmana na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Pero sa totoo lang, mas masahol pa ang buhay ko kaysa sa isang batang iniwan ng magulang. Ngayon, ayos na ang lahat. Ako na ang masusunod ngayon. Nagmadali akong pumunta sa pinakamahal na Mike Halen restaurant dito para kumain ng marami. Ang pinapangarap kong white truffle feast, para ipagdiwang ang magarbong pagpunta niya sa kabilang buhay. Pagkatapos kong kumain at uminom hanggang mabusog, nagmaneho ako pabalik sa lumang mansyon. Pero pagdating ko sa may gate, nakita ko si Bai Wixen at ang kanyang anak na si Bai Yu, na nakapasok na sa kumpanya bilang director ng appraisal department. Nakaharang sila sa labas ng malaking pulang gate, pabalik-balik at hindi mapakali. Nang makita nila akong bumaba ng sasakyan, sumugod sila sa akin, nanlalaki ang mga mata. Nasaan ang tatay mo? Itinikom ko ang bibig ko. Sinubukan kong umiyak pero walang luhang lumabas. Kaya sinabi ko na lang ng diretsahan. Namatay ang tatay ko dahil sa cerebral hemorrhage. Parang tinamaan ng kidlat si Bai Wixen. Agad siyang napasuray, muntik na siyang matamba. Agad siyang ay nalalayan ng anak niyang si Bai Yu. Pero nanlaki rin ang mga mata niya. Pabulong niyang sabi, "Dad, wala na akong ama, pinatay niya ang tatay ko." Hindi ko sila pinansin. Diretso kong itinulak ang pinto para bumalik sa loob. Nang makabawi ang mag-inang Bai Wixen, sumisigaw silang sumugod at kumapit sa hamba ng pinto. "Buksan mo, nasaan ang bangkay ng tatay mo? Paitangnan mo na siya sa amin." Hindi ko man lang binuksan ng tuluyan ang pinto. Walang gana kong sinabi, nakalimutan kong sabihin. Nasa banga siya, pero nakakandado pa sa trunk ng kotse ko. Pagkatapos kong sabihin yun, pinindot ko ang car key sa direksyon kung saan nakaparada ang kotse. Bumukas ang trunk, isang murang banga na gawa sa magaspang na luwad. Siksikan kasama ang mga lumang gamit at toolbox. Hindi makapaniwalang pinanood ni Bai Wixen at ng kanyang anak ang nangyari. Agad silang sumabog sa galit. Bakit mo agad siyang ipinakremate? Bakit mo ipinakremate? Shen Xingyi, hayop ka. Nagsisigaw ng parang baliw si Bai Wixen, sabog ang buhok niya. Hindi lang siya tatay mo. Lalaki ko rin siya, tatay siya ng anak ko. Anong karapatan mong ipakremate siya nang wala kaming pahintulot? Matagal nang ipinangako sa amin ng tatay mo ang lahat ng gamit dyan sa loob. Kahit man lang kalahati niyan ay dapat mapunta sa anak ko. Nakangiti lang ako, sabi ko nang may pang-uuyam. Hay nako, bakit kasi hindi gumawa ng notaryadong huling habilin yung matanda bago siya namatay? Talagang malinis ang pagkasunog, kahit isang hibla ng buhok na pwedeng gamitin sa paternity test. O kahit abo ng buto ay walang natira. Ayun, ako na lang. Ang kanyang kaisa-isang legal na tagapagmana. Ang magmamana ng lahat ng ari-arian. Hinarap ko sila, at sinabi ko ng may diin sa bawat salita, makinig kayong mabuti. Ito ay, ang, lahat. Nang marinig yun ni Bai Wixen at Bai Yu, parang mga baliw silang kumalabog sa gate. Shen Xingyi, hayop ka. Alam mo pala noon pa na mamamatay siya. Buksan mo ang pinto, ibalik mo na ang pera ko. Naiingayan ako, kaya pinindot ko agad ang alarm sa bakuran. Tumawag ako ng mga elite na security ng subdivision, at ipinakalagad sila na parang mga patay na aso. Pagkatapos noon, nandidiri ako sa lumang bahay na to dahil natapakan na ng mag-asawang hayop na yon. Hindi maalis ang malas, kaya ipinaskil ko agad sa ahente para ibenta. Tutal, wala na naman ang matanda.
Sa hinaharap, gagamitin ko ang pera para bumili ng isang malaking unit na tanaw ang buong Huangpu River, di ba mas maganda? Kinabukasan, may dinalang ilang malalaking kliyente ang ahente para tingnan ang bahay. Hindi ko inaasahan na nakatanggap ng balita si Bai Wixen at Bai Yu kung saan. At sa pilitan silang pumasok. Shen Xingyi, anong binabalak mo? Pasigaw na tanong ni Bai Yu habang namumula ang mga mata at hawak-hawak ang kwelyo ko. Sinasabi ko sa'yo, anak din ako ni matandang Shen. Wala kang karapatang ibenta ang bahay. Kahit na may benta mo pa to, dapat sa akin ang kalahati ng bayad. Ikaw na hayop kang bata ka. Siguradong ikaw ang pumatay kay matandang Shen. Umamin ka ng totoo. Nagwawala si Bai Wixen habang hinihingi sa akin ang mga ari-arian. Si Bai Yu naman, nag-aasta na parang isang anak na naghihiganti para sa kanyang ama. Itinaas niya ang kamao at akmang susugurin ako para suntukin. Nataranta ang malalaking kliyente ng ahente. Dahil sa gulong ito, nagkatinginan sila at hindi malaman kung dapat pa bang tingnan ang bahay o hindi. Ngumiti ako at ikinumpas ang aking kamay. Mga boss, huwag kayong mag-alala. Malinis ang titulo ng bahay na ito, siguradong walang problema. Hintayin nyo lang at tatawag ako ng aayos sa mga pasyenteng may rabies. Nang makita ni Bai Yu na kinuha ko ang aking cellphone, agad siyang sumigaw sa abot ng kanyang makakaya. Huwag ka nang umarte dyan. Akala mo naman ikaw lang ang may mga koneksyon. Ako ang direktor ng Jubaojai. Humanda ka sa akin. Babasagin ko ang mukha mo ngayon. Pagkatapos ay tumawag siya sa telepono. Sumisigaw na dalhin daw ng mga tauhan niya ang kanilang mga sandata. Lalong nataranta ang mga kliyente. Nagunahan na silang tumakas, hanggang sa marinig ang palapit na sirena ng pulis sa labas. Doon lang napanatag ang loob ng lahat. Natulala si Bai Yu. Agad siyang nataranta at akmang tatawagan ang mga tauhan niya para sabihing huwag nang pumunta. Mabilis ang naging kilos ko. Hinablat ko ang kanyang pinakabagong modelo na cellphone, at inihampas ito ng buong lakas sa sahig na bato. Wasak agad ito. Shen Xingyi, anong ginagawa mo? Sigaw ni Bai Yu sa galit. Natatawa kong sinabi, isang cellphone lang naman yan, di ba? Kakamana ko lang ng ilang bilyon. Mamaya, papalitan ko yan ng 10 bago. Nang pumasok ang mga pulis, tinanong nila kung sino ang tumawag. Nagtaas ako ng kamay at lumapit. Sa pagkakataong iyon, gusto nang tumakas ni Bai Wixen at Bai Yu sa likod na pinto. O kaya naman ay gusto nilang lumabas para harangin ang mga tauhan nilang malapit nang dumating. Agad ko silang tinuro at malakas na sumigaw. Mga pulis, pigilan niyo sila agad. Nagdala sila ng mga gangster para manloob at magnakaw. At sa isang iglap, pagkarinig nito ng 2 pulis, agad nilang hinarang si Bai Wixen at ang kanyang anak. Mabilis silang kumumpas at nagpaliwanag. Mga sir, hindi po totoo ang sinasabi niya. Nagsisinungaling siya. Hindi kami naparito para manakit. Bago pa man sila matapos magsalita, biglang may sumugod na 12 lalaking puro tato ang braso. Sa bakuran ng lumang bahay, may mga hawak pa silang tubo. Nagkaharap sila at ang mga pulis na may hawak na batuta. Tuwang-tuwa naman akong sumabat. Naku po, ayan na. Tingnan natin kung paano kayo magpapaliwanag niyan. Hindi naman sila pinalampas ng mga pulis. Matapos humingi ng backup ay agad silang kumilos. Dinampot nilang lahat ang mga sangganang ito. Nang makita ni Bai Wixen na lumaki na ang gulo at mukhang poposesan na sila, mabilis siyang lumingon at nakiusap sa akin. Xingyi, pakiusap, ipaliwanag mo agad sa mga pulis. Pumunta lang kami rito para kunin ang mana mula sa tatay mo. Hindi kami nanggugulo. Nagkibit balikat lang ako. Nagdala kayo ng mga taong may armas para sugurin ako rito. Kung hindi mabilis na rumesponde ang mga pulis ngayon, baka anibersaryo na ng kamatayan ko sa susunod na taon. Mga sir, organisadong pagnanakaw ito ng isang sindikato. Pananagutin ko sila hanggang sa huli. Shen Xingyi, hayop ka. Sinungaling ka. Habang galit na nagpupumiglas at nagmumura si Bai Wixen at ang anak niya sa labas. Pilit silang isinakay sa police car para imbestigahan. Tuwang-tuwa namang nanonood ang ahente at ang mga kliyente. Nakangiti akong nagsalita. Tara, ipagpatuloy natin ang pagtingin sa bahay. Wala talagang gulo. Kung ayaw ninyong maniwala, tingnan ninyo ang titulo. Kalilipat lang sa pangalan ko. Napakalinis ng papeles. Mabilis lang. Ang lumang bahay ay nagustuhan ng isang boss na nasa negosyo ng solid wood.